nalo lang yan si Marcos pati si Cayetano, siguro I would have entertained of resigning na. Pero kung ganito ang sitwasyon, matanda na ako eh. Aprangkahan ko kayo, dapat medyo pinag-isipan ko talaga mabuti kung tatakbo ako, hindi. Problem is, nakita naman ninyo, nobody was talking about Mindanao. Walang kandidato narinig ninyo nung kampanya talking about the seriousness of Mindanao. Taga Mindanao ako, mayor ako for 23 years sa Davao, congressman, vice mayor ako ng anak ko. How would you feel? Walang nakaalam sa problema ng Mindanao, at pag walang nakaalam dito magdiskarte, mawala ang Mindanao sa atin. Kita mo naman ang armas dito. Kita mo ang firepower ng kalaban. Kita mo ngayon pati nga namamatayan ako ng sundalo, pati pulis. Kaya ako tumakbo. Wala kayong narinig na ganito ang solusyon. Pakiusapan ko ang mga rebelde. I tried. Si Normy Suarez sent me a letter. Sabi niya, itong mga tao ko, kunin mo na. Hindi ko lang dala ang sulat. Nasa iyo, Bong? Sulat ni Suarez? Kunin mo na sa armed forces. Wala na nga nakalimutan niya kung anong rin gawin niya. Hindi niya malaman kung anong gawin niya. Sabi niya, kunin mo na yung mga fighters ko sa MNLF. Hindi ako nagbubula. Ang bulang presidente malunong magbula ng message from Normy Suarez. Good evening. Assalamualaikum. A truly auspicious opportunity has risen for your brothers to show their mettle in helping their beloved president and the people to restore peace in Mindanao, specifically in Marawi, which is under siege by some organized criminal groups. Some of them are being drug lords. For this purpose, we would like to suggest that a number of integrity officers be formed for at least 500 to 700 of their men to be drawn from the AFP Division 1 and Division 4. That they'll be allowed to form their command post under MNLF founding chairman Major Camps in Lanao, specifically Lanao, Jabarnor, in Ganasi, and Maging, that they'll be allowed to invite MNL volunteers. The names of Alonto Mamao, the other one is my brad sa fraternity, Joseph Sahibol. Alam mo, I am announcing to all na lahat ng sundalo ng MIMN, kung matagal pa ito at gusto ninyong sumali, makipagsapalaran sa Republika, I am offering them, kunin ko kayong sundalo, same pay, same privileges, and I will build houses for you in some areas. At lahat ng NPA, kikinig ngayon, kung iwanan ninyo yan, ilang taon na yan, wala namang ginawa kung di pahirapan ng kapwa-tao. You have never succeeded in occupying a single barangay dito. Mabuti pa itong Maote. Nag-hold pa ng ilang araw. Kayo mga NPA, niluloko lang kayo niyan. Yung taxation, hindi ninyo alam, malalaki ang binigay, kayo dyan gutom. Sige kayo pangilkil, panghingi, extortion. I am going to create a new division for you. Para sa inyo. Wala nang qualification. Total, marunong naman kayo magbaril. Practice lang kayo ng kalabit. I am willing to take you, soldiers of the Republic. Lahat. MIMN, pati NPA. Para ang sundalo ko halo-halo. Ngayon, yung mga lugar na master ninyo, doon kayo maghanap ng kalaban. Yan ang offer ko sa lahat.
Ito kay Nor is a very good one. Has mentioned several Muslim officers to be. I'm ready. I am ready to Sahibol, Jundail, Sinagandal, Yusuf, Sabaha, Julkanain, Muksana, Jahal. Ito, mga commander. Tanggapin ko ang offer ni Nor. At kung mag-offer ang MI, tatanggapin ko. At lahil ng lahat, mga NPA, pag nagbaba kayo, automatic, gawain ko kayong sundalo. At same privileges. And i-prioritize ko ang para ma-supervise ko kayo. Kayo naman, yung sa tagig na inagaw ng kadamay, sabi ko nga, wag na lang ninyong ipilit yun. Pilipino rin eh. Mahirap rin yung kagaya sa atin. Hindi magnanakaw ng mga lugar yan pag meron. Pero papagawaan ko kayo ng bago. Si Ramon ang nag-donate niya ng yung ibang equipments yan. Nag-groundbreaking kami. Kasama namin si Chief of Staff. Good for 100 o 1,000 units. Akin naman yung para sa mga civilian sa siyudad ng Davao. But I have built for you in din ganito. Ilang housing? Bulacan, I think it's in Iloilo. Po 1,000 units per ano. So, bigyan lang ninyo akong ting panon. Sana, huwag ko na lang gastusin yung pera ko sa gira. Sa bahay na lang. But as I have promised you, I will give you everything you need. Lahat ng hiningi ng ospital ninyo, dinala ko. At baski ano pang maitulong mo. You do not have to worry about fighting another 50 years itong komunista. They have been at it since 50 years ago. Kaya sinabi ko sa kanila, you want another 50 years to fight? Hindi kayo naawa sa Pilipino. Ako ayaw ko na. Kung marila mag-surrender ako. Pero kung ganun kayo, then let us fight for another 50 years. Ibigay natin yung decision. No, kayo mga Pilipino nakakinig, lulusot kasi ito. Sige, kayo. Kayong mga civilian. Kung paano mabuhay kayo sa bukid na hinihingian lang kayo for 50 years. Anong gangster na yan? Hindi na nagsawa kahingi-hingi ng 50 years. At mayabang pa, galit pa kung magmarsero. Akala mo naman, malibre nila ang bayan sa kalukuhan nilang panghingi-hingi. Ako, another 50 years. Pero yung mga NPA na pagod na, kayong mga natebo na niluloko lang dyan, bumaba na kayo. Bigyan ko kayo ng sweldo, kagaya ng sundalo, bangko kayo ng bahay. Kalimutan natin lahat. Tawag na kayo niya maglanman kasi talagang nagadumot ako dyan. You're easy to invoke Geneva Convention if it is in your favor. Pero kayo sige kayo gamit ng Mindanao, gano'n eh. Pati dito. Ko ay mapiling to hindi ninyo ako mo muro rin ako. Ay mapiling to all Moro. Join me. Well, dala niyo yung baril niyo dito. Pumunta kayo dito, magpalista kayo. Babalik ako baski bukas. Ngayon kayo sundalo ng ano.
At kung medyo maganda ang panahon, bigyan ko kayo ng negosyo. Dito, yung isda, ang asset ninyo dito, yung lupa pati. Yung tawi-tawi niya, kaganda niyan. I was there when I was student. Marami rin akong brad dito. Many years ago, napuntahan ko yung mga islands na yan. Pakaganda. Sayang. So yan ang message ko. And for you now who are suffering the brunt of the war, I could only thank you. Salamat in the name of the people of the Philippines and the Republic. But we have to fight because this is the only country we have. Pagka nawala ito, Mindanao, pagka sumabog ito, wala ng Pilipinas. Then it is a destroyed country. And of course, we cannot allow that to happen. Even if we have to die, all of us. Total ang buhay. Sabi nga ni Irap, to believe ako sa tao na yan. Nakakuha siya ng tamang weather lang. Tingnan mo ngayon nung tiga-papriso. Ngayon, nag-apriso na. Ito si Dilima, political prisoner doon siya. Buang bayan ng yawa. Priso, political prisoner. Negosyo kag Shabu. Ito namang mga Amerikano, sabihin mo sa kanila nandito, naniwala naman sila, they played into the hands of the yellow. Tapos doon sa Amerika, yon sinisira tayo. Pareho kay Lenny, instead of promoting the goodwill, si Vice President, sige siya daldal about the Philippines. Yung mga congressman, mainit sa kanya ngayon. Gusto talaga siya i-impeach. Na mawala yan, medyo magulo yan, pero that is a constitutional process. Kung nasunod, wala tayong magawa. Hindi na magtagal kasi magastos sa gasolina yung sige ikot dyan. Wala naman papatay sa akin. Wala lang yung mga tao. So, patayin ninyo ako. Tapos, ano mangyari? Ano mga maranaw? Patayin ninyo ako. O, sige, tapos. Ano? Ang ayaw ninyong gusto dumating, dadating yung Amerikano dito. Buti nga, kipatago-tago lang sila dyan pag nandyan ako. Kaya suya man yung mga buang na yan. Hindi sila. Sabihin mo sa kanila, hindi. Ang problema yung State Department nila. Katabla ng presidente halos kung abusado magsalita. Pinatayo, pakialam mo may problema ako dito. 4 million drug addicts. What do you want me to do? Sit on my ass? Ganon yan. And nasali na lang yung revolusyon sa ang first declaration ko was lawless elements, kasali ang droga. Yun nga ang number 1. Isali ko na ngayon kasi ang sa rason na binigay ko sa Declaration of Martial Law, rebellion, I will come up with another general order. I think Lorenzana will do it. Siya yung administrador ng martial law. Wala man kayong masabi, military mo rin yung Dilpinan. Pati droga. Remember dito, walang warrant kailangan. Remember dito, I'd like to remind the entire Mindanao, walang warrant to search, to arrest. Yan ang tandaan ninyo. At wala kayong habeas corpus because the suspension of the writ of habeas corpus, sinali ko na. Na ngayon, nasa inyo yan. But I advise you, tapusin na lang natin. Kaya sabi ko, huwag ninyo akong pilitin. Kung pinilit niyo ako dyan, susulbahin ko lahat ng problema ang naiwan. We will go after drugs. And you can arrest them without warrant. And you can search their houses without a search warrant. Ngayon, kung ang martial law, if you are a law-abiding, God-fearing citizen of this country, wala ka talagang problema. I am the least. The soldiers and the policemen are the least
Yan ang pinagkamaliit na problema ninyo. Mas problema ninyo hanap buhay. Ngayon, kung kayo'y terorista, kaya diyaman talaga nag-umpisa yan, druga, at sinakyan ngayon ng ideology ng ISIS, na walang ginawa kung hindi magputol ng ulo ng tao, ay may problema kayo. Kaya nandyan ang martial law. Yan ang kakaputi sa mga pulis at sundalo ko. At ako, hindi ako papayag na may sundalo o pulis makulong. At sinasabi ko time and again, I and I alone, Presidente, will bear the responsibility for all consequences, for all kung anong mangyari nito. Akin yan. Akin yan at ako ang makulong. Kasi itong mga tao na army, police, lahat, Navy, sumusunod lang yan sa order ko. Yan ang dapat na marinig ninyo. It is a military rule. They take over certain functions from the civilians, and I will do it by general orders, pati ASO. Wala akong Congress except yung general order ko. Yung arrest, search, and seizure order, galing yan sa DND. Kung yan, para malaman ng lahat. Hindi na magtagal kasi meron pa akong hapunan na pinapangakuan. Hindi kasi ako Tagalog eh. So I have to go because it's about an hour flying back. Maraming salamat po.